Breaking news mga kasumbrers, bagong endorsement, back to back ito mga kasumbrers ni Sir Alden, tapos photoshoot ng Kathden. Yan, at marami pang items sa vlog na ito mga kasumbrers. Unahin ko ito, grabe, sabi ng mga tao, Paps, grabe, January pa lang, may mga panibagong endorsements na naman siya maliban dun sa special line clear braces. Kasi kagabi nagkaroon na naman ng launching mga kasumbrers itong BYD, no? Ang BYD po ay isang car company, no, mga kasumbrers, and dito ay parang winelcome Sir Alden as the newest brand. Grabe, no? Talaga nakakalula. Nung nakarang araw, nung January 20, grand opening, no, ng kanyang McDo, mga kasumbrers. Tapos kagabi na naman, hindi pa natatapos ang January, panibagong endorsement. As in brand ambassador. Bagong brand ambassador mga kasombrero si Alden, no? So, medyo limitado pa yung ating mga videos mga kasombreros. Pero dito kagabi ay the limits, no? 2026. So, nagulat ako. Napa-search ako bigla kung ano yung BYD, no? So, ang BYD ay isang car company mga kasombreros. Grabe. So parang mga foreigner yata yung owners nito, parang may lahing Chinese at saka hindi ko alam yung isa dito, Indian ba ito. Pero ano, parang mamahalong ibang lahi sila. Ibang lahi sila mga kasumbrers. Nagulat talaga ako na dito na may bagong brand endorsement na naman at saka panibagong brand ambassador na naman si Alden mga kasumbrers, no, ng isang congrats Paps Alden sa iyong panibagong brand endorsement, no, or bagong brand talaga, no. Hindi ito hindi siya walang natanggal, puro laban, walang bawi. Grabe mga kasus, no, puro laban lang siya, walang bawi. Iba talaga si Paps Alden, pinagpapala talaga ang mga taong mga mababait, mabuti, generous and kind and humble mga kasombreros. So talagang nakaka-amaze, no? Gumalaw ang Diyos mga kasombreros sa buhay niya Paps Alden. So ang kwento pala nitong BYD na kotse na to na BYD Shark 6 mga kasombreros, ito pala yung binili niya na brand nung nakaraan na kotse nga mga kasombreros, no, dito sa Pilipinas. Tapos ginawa na siyang ambassador. So from an owner to becoming the ambassador mga kasombreros. Grabe, no? Grabe yung transition ni Alden mga, napakabilis ng kanyang transition na bumili lang siya ay ginawa na siyang brand ambassador. Kasi grabe talaga yung influence, no, ni Alden. Talagang na-maintain niya yung kanyang spotlight mga kasombreros with parang kasi natural na sa kanya yung pagiging mabait, no? Pag natural na talaga sa yung pagiging mabait, pagiging kind, pagiging sociable, pagiging friendly, pagiging humble mga kasombreros, at saka tinuturing niya talagang pamilya. Yung mga brands niya mga kasombreros ay tingnan nyo, talagang pinagpapala talaga siya ng Panginoon mga kasombreros. And so yun, no, congrats Paps Alden. Tapos kahapon pala or nung kahapon nag-ano pala si Paps Alden, no? Nag-rides pala siya, no? Nag-bike pala mga kasombreros si Paps Alden. So hindi na siya nakapag-post sa kanyang Instagram, pero ito po ay post ng isang ng isang admin, no, na kung saan ay nag-rides nga si Phenomenal Box Office Cinema King, na kung saan ay talagang health is wealth na, no, para kay Alden mga kasombreros. Tapos ito pa kagabi mga kasombreros, nag-post ulit siya ng isa pang endorsement, yung kanyang Dr. O Skin Lab, na kung saan ay ina-apply at ginagamit kunwari ni Alden, no, part ng kanyang endorsement. So matagal na niya na brand endorsement ito mga kasombreros. Post niya dito ay 12 hours ago. Sabi pa niya, get spotless skin with Dr. O Pink Mud, available at Watsons, no, sa kanyang caption mga kasombreros sa Instagram post niya kagabi. Tapos ito, may photoshoot, no, ang cute nito mga kasombreros, photoshoot ng Kathden daw. Nakadilaw at naka-white sila mga kasombreros, tapos may patalon, may tumatalon sila or nag-jump mga kasombreros, tapos yung isa dito ay nakatalikod ang Kathden, no. Nakadilaw si Alden, naka-white naman si Katrina, naka-cap or naka-sombrero. So pero ito po mga kasombreros, no, parang edited siya. Ang cute lang ng
Ang cute lang ng ginawa dito ni Kath Mac, no? 08 original or only mga kasembreros. So, tawag dito, isa siyang Kathden fan din po mga kasembreros na inedit niya. Yung, tawag dito, yung picture ng Kathden mga kasembreros. So, talagang fanatic lang din si Kath Mag. Tapos, si Alden, nag-post din siya ng kanyang longer version ng McDo mga kasembreros kagabi. Tapos yung kanyang caption ay napaka-heartwarming at napaka-touching mga kasembreros ng kinaption or post niya Sir Alden kagabi sa kanyang Instagram mga kasembreros, referring nga sa McDo na parang dati pangarap lang niya. Sabi niya dito, 19 hours ago, mula sa mga pangarap hanggang sa mga tagumpay. Ngayon, isang bagong yugto ang ating sinisimulan. Bukas na ang McDonald's Santa Rosa Bayan. Tapos exclamation point, no? Mga kasembreros. So talagang nakaka-touch na dati ay nag-o-order lang siya sa McDo. Tapos ngayon ay siya na yung isa sa may-ari mga kasembreros, no? Grabe. Grabing pagpapala ni Lord mga kasembreros sa kanyang buhay. Tapos ito, si Ma'am Catherine, pinost dito yung kanyang litrato mga kasembreros, no? Nakasama si Zanjo Marudo. Tapos si attorney dito ay nakamask siya mga kasembreros. Tapos may hawak-hawak na baby. Si Zanjo Marudo na sobrang best friend din niya ni Kath mga kasembreros. But ito po ay throwback, no? Na picture mga kasembreros nung if I'm not mistaken, dedication or binyag ng baby ni na Ria Atayde at Zanjo Marudo mga kasembreros, na kung saan nga ay ninang si Ma'am Catherine mga kasembreros or inaanak niya itong buhat-buhat na baby mga kasembreros ni Zanjo Marudo. So 5 hours ago ang pag-post or pag-repost. Look, Kath and PM with Zanjo and Ria's baby. So hindi ko alam kung ano yung PM mga kasembreros, no, na nilagay nila dito, pero yun po, ito po ay throwback photo lamang ni Ma'am Catherine mga kasembreros. So, TM siguro yung pangalan ng baby, no? But correct me if I'm wrong, no? Mga kasembreros and mga ka-fanatic. Sorry po sa background na natunog mga kasembreros. And then ito, 3 hours ago, main in Alden update, when Tony Gonzaga said, sabi niya, love should not hurt, love does not hurt, if it's hurting you, it's not love. Love is supposed to heal you, love is supposed to give you peace, love is supposed to give you security. Tapos ang picture nina Alden at saka ni Kath, no, during sa kanilang shoot ng Hello Love Again or doon sa may ilog mga kasembreros or sa camping nina attorney at ni client na kung saan ay tama, no, kasi kapag mahal mo dapat hindi siya nasasaktan, hindi siya nasasakal. So kapag nasasaktan na siya at ikaw rin nasasaktan din, ay hindi na po siya love mga kasembreros. So as simple as that, kasi ang love ay dapat nagkakaroon ka ng peace, ng security, ng care and concern mga kasembreros and so on. Tapos ito, 3 hours ago, Aldab updates, Asia's multimedia star Alden Richards just opened the doors to his second McDonald's branch in Santa Rosa, Laguna. So, ito po yung pag-open pa ni Sir Alden ng kanyang McDo noong January 20. And then ito, sasama ko itong mga kasembreros, post ni Marv's Carali Tabas, si Ma'am Barbie Forteza, no, nasa McDonald's siya na float sa Sinulog Festival mga kasembreros 2026. So, nagulat na ako kasi yung tao dito, yung nasa McDo pa rin siya, no, talagang love na love si Alden mga kasembreros. Tapos ito, ang kulit nito mga kasembreros, yung AR troopers dun sa may meron silang nakakatawan na kwento. Sabi niya, yung nagulat kang nasa likod mo na pala si Alden Richards. Sabi niya, ayan tuloy, puro din tuloy likod niya, nakuhaan ko. O na-videohan niya mga kasombrero. Tapos sa 3 laughing emojis, no?
Shout out sa AR Troopers 9 hours ago. Ang kulit lang eh. Tapos ito, si Ma'am Arlene Tajum 1 hour ago. Congratulations, newest ambassador of BYD. Diyos ko, Paps. January pa lang, nakakadalawang bagong endorsements ka na. Palagi mo kaming ginugulat. Tapos yung picture nga ni Alden kasama yung mga bosses ng BYD car company, mga kasambreros. So talaga nakakagulat, no? Kasi parang busy niya lang nung nakarang araw sa may McDo grand opening. Tapos ngayon nasa entablado na siya ng kumusta at saka panibagong endorsement na palang pasabog ni Tisoy, mga customers. Talagang sino ba naman hindi magugulat at manlalaki ang mata. walang pahinga, no? Ang lalaking walang pahinga. Alden Richards ang pangalan. Tapos ito, ang cute nito kasi yung isang fan kagabi ay isang admin po, no, nag-post ng mga pictures ng nina Catherine, mga customers, at ng kanyang mga kapatid at pamilya, na kung saan ay parang throwback yung ibang pictures, mga kasembreros. So kami po hindi namin naranasan kasing ganito na buo kami sa isang litrato din, no, na magkakapatid. Pero sobrang mahal namin ang isa't isa, mga kasembreros. Hindi lang talaga nagkakataon na parang ganito, parang hindi kami mahilig ba sa mga gantong family picture, mga kasembreros. So dito ay mga bata pa, no, mga throwback pictures ni na Kath at ng kanyang mga kapatid, sina Kuya Kevin, si Ate Kay, si Ate Tin, mga kasembreros. So sobrang nakaka-touch lang, no, ang magkakapatid na ito na pinalaki ng maayos at disiplinado ng kanilang mga magulang, mga kasembreros. So yung mga last pictures nila ay yung parang unti-unti na silang lumalaki, mga kasembreros. Ang cute lang, no? Talagang nasa tamang pagpapalaki ng magulang din minsan. Hindi lang minsan, no? Nasa magulang talaga sa pagpapalaki, mga kasembreros. 99.9% ang factor na ang bata ba ay magiging malaki ng disiplinado or pasaway. So ganun siya, no? Tapos ito, parang may pahiwatig si Carla Abillanan na magkakasama sila ni Alden sa actually nag-congrats lang siya dito doon sa may McDo. Nag-comment siya sa parang Instagram ni Alden nung grand opening nga niya ng McDo. Tapos yung mga fans ay parang nagkakaroon ng clue, no, na magkakaroon ng movie or project sina Carla at saka si Alden, mga kasembreros. Isang palaisipan pa rin ngayon, no, kung sino yung magiging leading lady ni Alden sa Code Grey, mga kasembreros, na medical drama nga niya na project ngayong 2026 din. So grabe, maliban sa BYD car ambassador na siya, tapos siguro ay busy na naman siya sa Stars on the Floor na taping kasi Feb 15 na yung pagpapalabas nun. So talagang puspusan yung kanilang taping at shoot, mga kasembreros, ngayon, no? So Feb 15, tapos kasi January 22 na tayo. So sa bagay, no, kapag maglalagari naman ang mga yan ay kahit na 2 weeks lang ay kaya naman nilang buuin lahat ng taping, mga kasos. 2 weeks, 2 to 3 weeks, no, more than 2 weeks, mga kasembreros, yung kanilang preparation dito. Tapos sa Love Siargao, so siguro yung Code Grey niya baka half of the year na siya, no, parang mga siguro June or something like that, mga kasembreros, yung kanilang dito gagawin. So pero we're so excited, no, kung ano talaga yung magiging project nila ni Ma'am Catherine this year, no, mga kasembreros and mga Cathinatics. So we definitely hope, no, we're hoping, we're praying, mga kasembreros, sa Catherine project. Tapos ito, kagabi ay nag-post, no, or parang actually nung nakarang gabi pa siya, hindi ko na sama or hindi ko nakita. Nag-post ang GMA Network sa kanilang TikTok account nitong parang papakinggan natin ito mamaya, mga kasembreros. Sinabi ni Alden na papaano siya nakakapag-promote ng kindness kasi nga yung social media, pag may nambabash sa kanya, for example. So yun, sinasabi niya dito ay pag may nambabash sa kanya, sinasabi niya ito, yung bottom line ng sinasabi niya is
yung bashers, wala silang mukha eh. No, kunwari yung account na to, yung account sa Facebook na nababash, yung account sa YouTube or sa Instagram or sa Twitter, nag-post ng bashing, nag-post ng hate comments sa mga kasombrero. So, ang pinaka-solusyon talaga dito, hindi siya sumasagot. Okay? Hindi niya pinapatulan mga kasombreros yung mga nang babash mga kasombreros or nagpo-post ng hate comments mga kasombreros. So sabi niya dito ay bihirang-bihira siya mag-answer back mga kasombreros sa mga negative comments tungkol sa kanya or sa mga tao na nakapalibot sa kanya, mga kasombreros na parte ng kanyang buhay or sa kanyang ginagawa, no? So sabi niya dito, siguro yung kind of kindness na yan ay din-diffuse yung fire, no? Kumaga pa hindi niya pinapalaki, no? Pinapatay niya yung fire instead, or yung galit or yung negativity mga kasombreros. So yung sasabi niya dito ay wag na lang sabayan, no? Kasi at the end of the day, when you answer back to the detractors, parang mas losing end yung kanyang pagiging public figure. So, tama, no? Kasi ang mga bashers, walang mukha yan eh. Ikaw, sikat ka, no? Let's say, Alden Rizal, pag nag-fight back ka, pag nag-answer back ka, so, ikaw yung magiging, parang sa iyo rin ang, sa iyo rin yung boomerang mga kasombreros. So, sabi niya, save yourself from that situation and be kind towards this person or this account. So sabi niya. So mamaya papakinggan natin ito mga kasombreros, which is definitely true, no? Sa akin naman nag-answer ako or nagre-reply ako sa mga comments na ganyan, pero pinagpapala ko pa rin sila. So yun yung aking solusyon mga kasombreros, which is depende, no, kung paano natin siya harapin. Si Sir Alden lang ay hindi lang siya nagpa-fight back or nag-answer back mga kasos, which is definitely effective, no? Tapos ito, may isang dito, picture ng glam team ni Ma'am Catherine. Kasama siya, of course. Tapos, kasama niya dito sina John Valle, si Mark, yung Yap Sisters, si Kimi at saka si Book, no? Tapos si John Valle, hindi ko kilala yung isang lalaki. 1 hour ago kasi itong pag-post eh, class never clings to the past, it borrows wisdom, then let's go. So, yun siya mga kasombreros, no? Tapos nakaupo sila dito, tapos posing for example. So, pero ito po, if I'm not mistaken, ay throwback, no? But correct me if I'm wrong, kung ako po ay mali mga kasombreros. But I suppose na throwback ito. Parang nakita ko na to one time. Hindi ko lang malala kung saan mga kasombreros eh. Tapos ito, pinost ng isang admin din po. Itong, itong picture 3 hours ago. Picture ni Kath and then ni Coach Mauro, no? Na kung saan ay nag-gym si Ma'am Kath. So, si Sir Alden nag-bike, tapos siya nag-gym. So, healthy lifestyle ang Kath din. Pero, correct me if I'm wrong, ito po ay throwback picture lang din mga kasombreros. So, nag-exercise si attorney. Tapos, of course, pero alam natin na sila, healthy lifestyle mga kasombreros. So, exercise, biking, yun nga, pag-gym, tapos healthy diet. So, yun ang labanan dito ng Kath din mga kasombreros. Kasi nga, nagta-30 na rin si Ma'am Catherine. So, sabi nga niya, ay kailangang alagaan na rin ang sarili. And yun nga, no, yung salamat sa pagtatanggol, no, kasombrerong Raquel. Dun sa may pinost ko kahapon na nag-vape, no, na nag-vape or nag-e-cigarette si Catherine mga kasombreros. Pero that was part of her movie pala na AVGG. So parte yun ng kanyang role mga kasombreros dun sa pelikula, kung kaya niya yun ginawa. So hindi siya parte ng kanyang totoong lifestyle sa totoong buhay mga kasombreros. So yung mga tao kasi ay ginawan talaga ng issue. Pero matagal na yun, of course, 2023 pa. No, part pa ng kanyang A Very Good Girl movie mga kasombreros. So ang mga tao
pag-throwback for example, tapos hindi nila alam yung kwento, ay kumbaga pa ano lang, diretso sila jump into conclusion. So which is definitely a no. Dapat alamin natin ang kwento mga kasembreros, no, para hindi tayo magiging judger, hindi tayo magiging judgmental mga kasembreros, kasi nga ay ang mundo natin ay marami ng judger. Huwag na tayong dumagdag pa na sa vape na yun mga kasembreros. And kung ano, kung happiness nyo ganyan, so bahala bahala kayo sa buhay nyo, no. God bless you, no. Yun na lang yung masasabi natin sa mga tao dito, sa mga bashers. So, sabi ni Alden ay wag na napatulan. Pag pinatulan natin, i-bless na natin sila. Tapos ito, 2 hours ago, na-feature dito ang Alden na tandem, no. President Nadine and Alden Richards magkakaroon ng project. So nga sa Love Siargao mga kasembreros. Hindi ko ito naisama noong nakaraan. At saka kagabi lang nila pinost mga kasembreros. Baka na-late lang sila, no, ng tao dito, ng update mga kasembreros or post kung kaya ganoon. So pero yon, talagang congratulations sa Alden ngayon pa lang. Talagang inaabangan din to ng marami kahit na bago, no, bago talaga yung tandem na ito, ay talagang inaabangan ng mga sambayan ng madlang people mga kasembreros. Just kabang-abang, no, ang kwento kung ano yung may offer nila sa mga audiences mga kasembreros. Tapos ito, last item natin. Ang cute ng ginawa ng isang admin dito. Ginawa niya ng 5 hours ago, no, glamorous in wedding gown dress for Miss Catherine and Alden Richards, no, and handsome in tuxedo. So ginawa niya ng Mr. and Mrs. Fulkerson, sina Alden at saka si Kath mga kasembreros. Now soon, ito yung ating masabi, soon. Hindi yan magtatagal at hindi puputi ang buhok natin. So bago sila ikasal mga kasembreros, so mangyayari talaga ang mga iyan mga kasembreros sa mga katin natin. So tiwala lang talaga at saka manalig. Alright, so yun lang asi sa ating katin items, no. Play ko po itong Click Kindness ni Alden dun sa kanyang GMA Network na video. Tapos ang ating Word of God, of course, no, after ng Click Kindness video na ito ni Alden. So isang pinagpalang araw po sa bawat isa. Save yourself from that kind of situation and just be kind towards this person or this account. Get to be thrown by hate. I never really answer. Rarely. As in, sa entirety ko na nagkaroon ako ng social media and nagkaroon ako ng platform online, I seldom answer back to the negative comments about me, about the people around me, or things that I do. Siguro that kind of kindness towards them diffuses the fire somehow. Yung wag mo nang sabayan. Kasi alam mo, yun naman at the end of the day, when you answer back to detractors, parang mas losing end lagi yung public figure. Kasi yung detractors, wala naman mukha Sometimes those are dummy accounts, keyboard warriors, etc. So, save yourself from that kind of situation and just be kind towards this person or this account. Sobrang ganda po ng Word of God. Sana pa ipatapusin natin, ha. Ang title po ay Asin na Walang Lasa or Asin na Wala ng Lasa. Matthew chapter 5 verse 13, You are the salt of the earth, but if the salt loses its flavor, how shall it be seasoned? It is then good for nothing but to be thrown out and trampled underfoot by men. So ito mga kasembreros ay di ba yung asin, pampalasa talaga yung mga asin mga kasembreros sa ating pagkain, no, sa ating ulam, especially mga kasembreros. So sabi dito ni Lord Jesus Christ, maasin daw pala tayo, no, mga pampalasa kumbaga pa ng mundong ito mga kasembreros. Ibig sabihin, pampalasa kunwari nagiging good influence tayo, nagiging kind tayo, nagiging merciful tayo, nagiging loving tayo, nagiging forgiving tayo, nagpapatawad tayo, nagpapakumbaba. So all good attributes and traits mga kasembreros, no, good characters na kumapabunga ng espiritu ng Diyos mga kasembreros, yung love, patience, joy, kindness, goodness, faithfulness, gentleness mga kasembreros, self-control, and so on.
So, yun, kapag nawala daw sa atin yung mga good characters na ito, ay para tayong mga asin na wala ng lasa, wala ng flavor mga kasama. So, anong gagawin natin sa asin, di ba? Kung wala ng asin ang lasa, wala ng lasa ang asin, hindi na siya matatawag na asin kasi nga matabang na siya mga kasembreros. Parang asukal, pag wala ng flavor ng asukal, bakit pa siya gagamitin, no? Itatapon na lang siya mga kasembreros. So, parang nawala ng silbi ang buhay ng tao kapag siya po ay wala ng good characters, yung instead of doing the will of God, instead of doing what is written in the Bible, what has been instructed by God in the Bible, ay iba-iba yung ating ginagawa. So kahit magkamal kasi tayo kahit tayo may-ari ng 1,000 hectares for example, or kahit nabili natin yung isang buong isla ng Pilipinas, or kung pa kahit nabili pa natin ang buong Mindanao, ang buong Luzon, ang buong kahit tayo po may-ari ng buong mundo, kung wala tayong purpose sa buhay at hindi natin ginagawa ang kalooban ng Panginoon sa ating buhay, ay useless po ang lahat, no? Kumaga pa 3 trillion times 0 is equal 0 mga kasembreros. So ganun po ang ating worth kapag tayo po ay kumaga pa hindi natin ginagawa ang kalooban ng Panginoon sa ating buhay. So kung kaya marami rin naman nabubulag si Satanas, no? Marami ang nagkakamalang pera, nagiging sakim, nagiging gahaman, nagiging magnanakaw, nagiging basta, no? Kumaga pa yung insatiable sila mga kasembreros, and greedy, and glutton mga kasembreros, no? Insatiable, ibig sabihin hindi sila nasasatisfy, no? They cannot be satisfied mga kasembreros kasi nga greedy sila, no? Kumbaga pa grabby. Gusto nila maangkin lahat-lahat mga kasembreros, especially yung mga corrupt politicians, no? Na kung saan ay talagang sukdulan ang mga pagnanakaw ngayon sa gobyerno mga kasembreros. So dito, maging sa ating pamilya, sa ating trabaho, sa ating paaralan mga kasembreros, so kahit saan, random places, let's say sa palengke tayo, sa antayan ng bus, antayan ng sasakyan, sa waiting shed for example. So any places, no, na kung saan tayo po ay andoon, present mga kasembreros, ay dapat nagiging asin tayo. Asin na may lasa, ha? Hindi asin na walang lasa o na walang ng flavor mga kasembreros, kasi kapag wala ng flavor, sabi dito ni Lord Jesus Christ, ay tatapakan na lang sila kasi wala na silang silbi. Sabi niya, it is done good for nothing but to be thrown out and trampled underfoot by men mga kasembreros. So parang wala na siyang silbi, itatapon na lang mga kasembreros, apak-apakan na lang at gagawin kumaga pa pavement mga kasembreros. In this verse, Jesus uses the metaphor of salt to communicate with a vital truth about the responsibility of his followers. No, tayo yun mga kasembreros. Salt in many cultures and times has had significant importance. It acts as preservative mga kasembreros. Yung isa pa pala sa mga pinaka worth mga kasembreros, or isa sa pinakamahalagang nagagawa ng asin ay nagpe-preserve na yung mga tuyo, di ba? Inano yan sa asin, yung bagoong, no, yung alam niyo, nanonood kami minsan ng nila nanay tuwing kakain ng si Grandma Guangxi. Isa siyang Chinese na nagluluto, no, na lola mga kasembreros. So and mostly napansin namin sa kanila ay mahilig silang magbabad ng mag-preserve ng pagkain using salt mga kasembreros. Kunwari yung gabi, yung pipino, ay alam niyo yung pipino na hinog, tapos dito ipapound nila yan mga kasembreros for how many days para mawala yung tubig ng pipino na hinog. Di ba sa atin parang wala lang. Tapos gawin nila, ilalagay nila sa banga, tapos pagkalagay sa banga, ilalagay na maraming asin. So marami actually niluluto si Grandma Guangxi mga kasembreros, na isang lola, no, na Chinese mga kasembreros, na natutuwa kami kasi kapag kumakain ay yun yung parang pinapanood namin minsan na na vlogs mga kasembreros ni Grandma Guangxi, kasi nga ay luto-luto, no, ang kanyang ginagawa. So yun, maraming mga pagkain ang pwedeng lagyan ng asin to preserve, no, para mapanatili yung kanyang lifespan kahit na matagal na mga, especially bagoong talaga dito sa atin sa Pilipinas, yung shrimp na bagoong at saka yung isda na yung mga dilis na bagoong mga kasembreros, dalawang uri yung meron tayo na bagoong dito sa Pilipinas. Preservative enhances flavor, of course,
and has been used in rituals and offerings. We can think of being the salt of the earth in terms of our impact on our surrounding and the world we live in. Just as salt enriches food, we as followers, tayo rin bilang mga tagasunod ni Kristo ay dapat maging asin, no? Kumbaga pa, we bring good impact sa ating kapwa-tao. So kagaya na mention ko kanina, sa ating pamilya ay nagiging support tayo, no? Nagiging tulong tayo sa kanila, hindi tayo pabigat, kundi tayo po ay mapagmahal na anak, mapagmahal na magulang, asawa, kapatid, and so on mga kasos, mapagmahal na kapitbahay, no? And so on. So, kumaga pa, nandun yung good characters mga kasos. Hindi tayo perfect, given na yun mga kasos. Don't think of that. Kasi, pag naisip natin yan, hindi ako perfecto, hindi ako gagawa ng tama. Hindi ako perfecto, hindi na ako tutulong. Hindi ako perfecto, hindi ko na sumamahalin. Wala na lang kaming pakialaman. So, hindi po pwedeng hindi pa pwedeng ganon mga kasos kasi hindi tayo anak ng Diyos kapag ganon po yung ating mindset. Kailangan makipag-counteract, no, tayo sa iba mga kasos because we are all human beings. Hindi tayo mga robot or hindi tayo mga tuod lang or mga hayop na nakikipag-counteract sa kapwa nila hayop. How much more tayo mga tao na the most special creation of God. So yun siya mga kasos. Now, just as salt enriches food, we as followers of Christ are called to enrich the earth with our values, actions, and the love of Jesus Christ. When Jesus refers to salt losing its savor, He wants us about losing our distinctiveness as believers. So kapag nawawalan daw yung pagkakaiba natin, kasi tayo po na set apart tayo mga kasembreros. Mga anak tayo ng Diyos. We are not children of Satan. We're not children of the darkness, mga kasembreros, but we are the children of light. So bilang mga children of light, bilang mga asin sa ating pamilya at sa ating paligid, mga kasembreros, tayo po dapat ay kakaiba. Kumaga pa, hindi rin tayo nakikiuso dun sa ginagawa ng ating mga barkada. Kunwari, lahat naglalasing. So, ikaw rin maglalasing ka na rin. Lahat nag-vape. Ikaw mag-vape ka na rin. Lahat ng kaibigan mo may mga jowa na kahit mga 13, 14, 15 years old pa lang. So, ikaw mag-jowa ka na rin para maging in ka sa grupo. So, ang ending, hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral. Kasi nga, maaga kang nag-asawa or nakabuntis. Mas malala yun, no? So, lahat naman nagmumura. So, magmumura na rin ako, no? Yung mga kaibigan ko, mga pasaway sa magulang, sige maging pasaway na rin ako. Ay, yung mga tropa ko, nag-cutting classes, ako cutting classes na rin ako. So, ganun. So, wala na yung distinctiveness, wala na yung pagiging kumapagkakaiba natin. Parang wala na tayong pinagkaiba sa mga unbeliever, mga kasembreros, no? Sa mga hindi mananampalataya ni Kristo. So, hindi po dapat ganun. Yung iba, tawag dito, nagko-commit na din ng adultery, no? Nangangaliwa, nangangalunya. So, ganun nilang gagawin ko kasi masaya, para the more the merrier. Pag maraming asawa, pag maraming kalaguyo, ay mas masaya. No? So, ganun ang pero hindi po dapat ganun mga kasembreros ang atin pong mindset because we are children of light mga kasembreros. Recognizing that we are the salt of the earth builds our confidence and encourages us. Every follower of Christ is part of a bigger mission. So, part tayo ng mission mga kasembreros. Always remember that life on earth is a mission. Maraming mga tao yung nami-miss yung truth na yung ating buhay po sa mundong ito ay mission. Meron tayong great mission mga kasembreros. Hindi lang tayo dito sa mundong ito para isilang, para magtapos ng pag-aaral, which is definitely good, no? Hindi ko sasabi masama ito. Tapos makapagtrabaho, makapag-earn ng pera, mabili yung gusto natin, which is tama, no? Mga kasembreros. Tapos makapag-build ng sariling family, magkaroon ng sariling pamilya, which is good as well, mga kasembreros, na pero hindi lang dito nagtatapos ang buhay. Okay? Magkaroon ka ng anak, magkaroon ka ng apo, mamamatay ka. So parang ganoon lang ang cycle ng buhay. So hindi po ganoon. We should build and we should have a legacy, mga kasembreros, na yung ituturo natin sa ating sarili, sa ating mga anak, no, sa susunod na mga generation, ay yung legacy ng Diyos, mga kasembreros, no, and definitely yung Holy Bible, yung kanyang salita, mga kasembreros, ang pinaka-solid, no, na pwede nating na dapat nating tinuturo sa ating mga susunod na generation, mga kasembreros. So, tama, yung mga nabanggit natin, mag-aral, makapagtrabaho, maka-earn ng pera, makapag-build ng family, makasupport sa pamilya, tumulong sa pamilya, no, financially. So, tama ito lahat, mga kasembreros, but there is more to life, no, merong mas mahalaga
at merong mas valuable na mission mga kasombrero na mahalagang mission sa ating buhay. And that is to love God with all our heart, mind, soul, and strength, and love our fellow people or neighbor as we love ourselves mga kasombrero. So as a community of believers, we share this responsibility to affect our surroundings positively. O positively, hindi tayo mapasaway sa ating community at sa bahay, kundi mga tagatulong tayo sa kabutihan. We must consider how we can bring flavor into all aspects of life. Home, school, nasa bahay natin, trabaho, school, sa paaralan, and beyond. This action may look different to every individual but can include offering kindness, serving those in need, or sharing the good news of Jesus Christ. So, yun po, no, bilang mga manampalataya at kapatiran sa iisang Diyos, no, sa isang tatay natin sa langit, mga kasombrers ay dapat na kumapatay po ay nagiging asin na may lasa. Hindi asin na walang lasa kundi asin na may lasa mga kasombreros, para tayo po ay kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Kasi pag wala na tayong lasa, wala na tayong good characters, wala na sa atin yung patience, yung humility, wala na rin yung pagpapatawad natin and so on mga kasombreros ay hindi po tayo magiging kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Alright, salamat sa ating Word of God Apoy pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, at maging asin tayo sa ating pamilya at sa mga tao sa paligid natin wherever we are. In Jesus' mighty, holy, sweet, magnificent, the name above every name we pray. Amen and amen. See you sa next segment mga kasamaresan pa. Alam po. I love you.